Gaya ng inaasahan, amihan mas bumaba na at ang shear line mas sumagad na sa silangan ng Mindanao. At inaasahan ang buong silangan ng Mindanao ay aasahang magpapaulan po dahil namamagitan ang ating shear line ngayon dyan at extending hanggang kasama na ang southern part ng Mindanao and the rest ng northern Mindanao. Siyempre, hindi pa rin ligtas sa posibleng ulanin pa rin ang pagitan ng Surigao del Norte at Eastern Visayas. Southeasterlies na mamayagpag din kaya asahan ang mga pag-ulan mas madalas sa bahagi ng Mindanao at Visayas. Global warming o global temperature sa Japan, lumabas na. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, January 16, 2024. Ang oras nating voice farm ay umaga ay alas 10:02 na ng umaga. Well, halos isa pa rin o dadalawa ang ating weather systems pa rin, yung ating shear line dahil bunsod pa rin ng pag-iral at paglakas ng ating amihan at ang sumasalubong naman sa kanya na southeasterlies na nagdudulot naman ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa katimugan ng bansa. And the rest naman ay halos stationary pa rin at magiging gloomy pa rin lalo na sa buong bahagi ng Luzon at Southern Luzon, especially dyan sa bahagi na yan ng Hilaga na silangan ng Luzon na magiging mas gloomy kumpara sa may kalurang bahagi na nanatiling medyo dry pa rin pero malamig ang temperatura. Sa ating current condition, sobrang gloomy pa rin, klaro at particularly pa rin din sa amin sa Caloocan. So naasahan sa buong Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon pa rin. Kaya halos maghapon pa rin na magiging maulap at sa Ilaga naman parte nito ay mas magiging halos hamog at zero visibility lalo na sa aakyat ng Baguio City. Pero ngayong umaga, medyo magiging maliwanag muna ang ating paligid dahil may patinding sikat ng araw ngayong umaga na umaabot ng UV index of 8 at 7 naman sa solar index of 565 watts per metric square o cubic meter. Sa ating lowest temperature naman na itala ng ating weather station kaninang 12:54 ng madaling araw, nakapagtala kami ng 25.1 degrees Celsius na mababang temperatura. At kahapon, comfortable na pinakamataas na temperatura na sa amin na itala kahapon ng 1:37 p.m. na umabot ng 31.2 degrees Celsius. Ibig sabihin lamang, wala tayong magiging komento na naman sa ating heat index dahil nasa 37 degrees o 37.2 degrees Celsius lamang ang init pandama dito sa amin sa Caloocan. Hopefully, ganun pa rin kay Pag-asa sa buong bansa ay wala namang nakataas na umabot man lang sa danger level ang heat index. So wala tayong magiging comparison ngayon dyan. Dahil generally, concluded natin na comfortable po kapag hindi umaabot ng danger level ang heat index. Siyempre, mataas pa rin yan, pero hindi yung umaabot ng mahigit 40 degrees Celsius. Yun na ang mas mahalaga po mga folks. So diretso agad tayo sa ating PH Extremes in past 24 hours. Pagdating naman sa alinsangan, dyan sa kanluran pa rin ng bansa, sa San Jose, sa bahagi ng Mindoro pa rin, umabot ng 34.8 degrees Celsius, ang pinakamataas sa alinsangan. So, huwag masyadong magpa-dehydrate dahil despite na malamig-lamig, pero mataas ang temperatura dyan. Sa lowest temperature naman ay sarado po sa 13 degrees Celsius, ang pinakamababang malamig na temperatura dyan. So, jacket-jacket mga folks, tuloy-tuloy pa rin. At sa Inulan naman, dyan sa may bahagi naman ng Davao Airport, sa may Davao del Sur, na umabot sa 104 mm naman ang malakas na ulan sa kanila kahapon. Well, nai-report na nga natin na inaasahan nga na magiging maulan ang southern part ng Mindanao. At ngayong araw, tuloy-tuloy po yan dahil nga po sa ating southeasterlies at lalo na bumaba pa ang portion ng shear line sa silangan ng Mindanao kaya mas lalong makakaranas sila ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa halos buong southern at eastern Mindanao area. Madadamay na rin ang bahagi ng central at northern Mindanao yan time to time ngayong araw. Outside humidity natin, nasa 65%. Halos drier po tayo ngayon. Expected yan. At manatiling napakataas ang ating atmospheric pressure.
na nasa 1,015 hectopascals dahil nasa very strong effect na po tayo ng amihan dahil malakas na po ang daloy ng ating amihan. Simula pa nung nakaraang linggo, kaya steady ito since last hour. Expected yan mga puksa. At sa ating high tide and low tide status ay may 5 hours to 52 minutes tayo to maximum high tide. So typically mga hapon po ito, mga bandang hapon o tanghali, mga after lunch, estimated mga tataas po ang high tide. So after nyan, pwede po kayo lumapit sa pampang ng Manila Bay, pero sa loob ng 5 oras ay at least hindi po muna. Diyan muna kayo sa may bandang West Philippine Sea. Ingat na lamang sa gale force at maalon sa bahagi pa rin ng West Philippine Sea dahil pa rin sa malakas na daloy ng ating amihan. Sa ating almanak naman, sumikat ang haring araw kaninang 6:25 AM at tinasalulubog naman ito mamayang hapon at 5:46 PM. Nasa 27% na po ang illuminated ng buwan o yung waxing crescent ng liwanag ng buwan. Sisikat naman ito ngayong 10:19 AM. Ibig sabihin lamang nito, kakaliwanag lamang o kaka-moonrise pa lamang halos dahil sa ang moon elevation ay nasa almost 0 degrees elevation na po siya. So, eksakto ngayon ay may mga at least 20 minutes pa para totally lumitaw itong buwan sa very low horizon ng east. So, pa-moonrise pa lamang siya ngayong umaga, pero ang eksakto ay 10:19 AM at tinasang lulubog ito mamayang gabi naman at 10:39 PM. At sa ating namang local weather outlook para ngayong Martes hanggang bukas na Miyerkules, magiging cloudy ang ating maghapon, tuloy-tuloy yan hanggang sa matapos ang buwan, expected na po yan. At ang chance na pag-ulan daw ay 100%. So typically, mga drizzle light rains ito, epekto ng ating amihan pa rin. At yung saturation, kapag may mainit na temperatura sa himpapawid niya, nasasalubong sa amihan. At bukas naman, ganun din, stationary din ang magiging lagay ng panahon bukas ng Miyerkules. Chance naman ng pag-ulan nito ay nasa 70 to 71%. So, just in case, magdala na lamang kayo ng pananggalang sa ulan kung ayaw ninyong mawisikan man lang ng light drizzle rains, lalo na sa Metro Manila. So, at least may idea na kayo na chance na pag-ulan ay nasa at least 100%. Highest and lowest temperature expected ay nasa 28 degrees Celsius ang pinakamataas at ang lowest temperature expected in 2 days maglalaro sa 23 to 24 degrees Celsius. Samantala, base sa ating real-time satellite imagery para sa lagay ng panahon ngayon, typically mga mauulap na himpapawirin, dyan muna sa bahagi ng Mindanao ang iiral ngayong araw dahil yung buong shear line po ay bumaba na nga po at na-forecast na nga po natin yan nung nakaraang Biyernes kung daw nagkakamali na sa susunod na mga araw ay mas bababa pa nga ito at sasagad ito halos Eastern Mindanao. At nangyari na nga po ito ngayong araw at sumagad na ito sa may bahagi ng silangan ng Mindanao. Ayan, yung extend yan at yung pinaka-extend ng shear line ay nagdudulot po ng malawakang pagkaulapan. So yung mainit na portion ng hangin, yung ilang portion ng maliit na easterlies dito ay nagsasalubong pa rin sa ating northeast monsoon o yung malawak na amihan na sumakop sa buong Luzon at Visayas area at umaabot na nga rin ang ilang portion dito sa may Mindanao kaya nagiging malawak po ang ating amihan ngayong araw at yung pagitan nito ay namagitan nga sa may bandang Eastern Mindanao area na magdudulot naman ng halos sa buong Mindanao na mga kalat-kalat na pag-ulan. However, yung heavy rain potential nito ay clusterized po dahil na rin sa pamumuo nga po ng Southern Hemispheral Part Trough o yung Southeasterlies na ating tinatawag. Yung Southeasterlies na to ang mas magdudulot po ng mga kalatang pag-ulan na samasalpok naman sa amihan. Ang nangyari nga lang, mas mataas po ang elevation. Yung elevation kasi ng Southeasterlies medyo mas mataas ito kaysa sa daloy ng amihan. So, yung portions ng amihan hindi gaanong nagsasalpok dito sa Southeasterlies natin at makikita natin sa satellite imagery. Kung titingnan natin sa infrared AIM para sa heavy o yung bigat ng kaulapan, makikita ninyo yung amihan. Ayan o. Dumadaloy siya pa southwest. At yung ulap naman mula din sa may katimugang equatorial area, kumikilos siya pa northwest naman.
hindi siya sumasalpok masyado sa ating amihan dahil nga po masyadong mataas ang altitude. Mapapansin niyo yung daloy, oh. Pababa yung amihan at pataas naman itong southeasterlies na to. So, kung isa-side beam yan, ay magiging mas mataas po yung altitude nitong southeasterlies line na ito. So, kung titingnan ninyo, hindi masyado sila nagsasalpukan. Yung mainit lamang na nagagaling sa Dagat Pasipiko ang sumasalpok dito sa amihan, kaya nagkakaroon ng shear line dito sa may Eastern Mindanao area. Pero yung mas mataas na elevation ng kaulapan na ito naman yung magdudulot naman ng mga karagdagang pag-ulan sa katimugang bahagi ng bansa, especially ng Mindanao at ilang bahagi ng Visayas area. So magdala po kayo ng mga pananggalang sa ulan despite na magiging mas maalinsangan pa rin ang katimugang bahagi ng bansa, lalo na sa may kalurang bahagi ng Mindanao at Visayas. At ingat na lamang sa mga potential na malalasang pag-ulan just in case. Despite na clusterized po ang magiging heavy rain potential dyan sa Eastern Mindanao at ilang bahagi ng Southern Mindanao, magiging mostly cloudy po ang buong bahagi ng yan hanggang Zamboanga Peninsula, hanggang katimugang bahagi o halos buong Visayas area. At makikita natin yung makapal na kaulapan na to na sumasakop ngayon sa may bahagi ng buong Visayas. Kaya asahan po ang maghapon na magiging makulimlim at maulap at mga inaasahang isolated rain showers na may mga ilang potential na biglaang buhos ng ulan at kalaunan titigil ito into moderate to light rains. Kaya be ready at magdala na lamang ng pananggalang sa ulan. Hindi na natin masyado isa-isahin yan dahil nakikita naman natin sa ating water vapor ang halos buong Mindanao mula sa silangan na magiging mas maulap. At kung pagbabase naman natin ng Himawari 8, clusterized po at kalat-kalat po ang nagiging maulap at maulan lalo na sa buong bahagi ng Caraga, Agusan del Norte area hanggang Agusan del Sur na po yan at buong Davao area. So, kabilang na ang buong Agusan del Sur, Agusan del Norte, maging ng Sorsogon area, magiging maulap at kalat-kalat din ng mga pag-ulan and the rest ng northern part ng Mindanao at yan sa may bandang Zamboanga del Norte. So, ingat at magdala na naman ng pananggalang at hanggang sa bahagi po ng Visayas, buong bahagi ng Visayas magkakaroon ng mga kalat-kalat na maulap at mga kalat-kalat din ng mga ilang light to moderate showers. Ang iiral sa buong bahagi ng Negros Region, Cebu, Bohol, Leyte at Eastern Samar lalo na. Magdala na lamang ng mga pananggalang sa ulan dahil magiging cluster po at kalat-kalat po o very scattered po ang magiging pag-ulan ngayon ninyo dyan hanggang dyan sa bahagi ng Panay Island. And the rest ng Southern Luzon, magiging partly to mostly cloudy din ang buong Romblon, Masbate, Burias Island, and the rest ng bahagi ng Bicol Region, mula dyan sa may bandang Sorsogon at Iriga, Catanduanes at Caramoan. Pagdating naman sa bahagi ng Camarines Norte, magiging partly cloudy ang iiral at medyo magiging gloomy. Magkaroon man ng mga kalat-kalat na pag-ulan, isolated ito typically sa hapon o sa gabi. Sa Mimaropa naman, bukod sa magiging cluster din ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa buong bahagi ng Puerto Princesa, pababa na po yun ang Brooks Point at Batarasa. Siyempre, damay na rin ang Kalayaan Island at Spratly Island. So, magdala na ng pananggalang sa ulan, despite na medyo pabugso-bugso na mga ilang light to moderate showers, ay magdala pa rin kayo ng mga pananggalang dahil mga hindi inaasahan na bigla ang bubuhos po ang mga isolated rain shower. Siyempre, despite na magiging maalinsangan at humid pa rin ang halos sa buong bahagi ng kanluran ng bansa mula Visayas at Mindanao at northwestern Luzon, magdala na lamang kayo despite na magiging maalinsangan at dryness po, lalo na sa kalurang bahagi ng Mindoro, dyan sa may Sablayan, Santa Cruz, Mamburao at Paluan, hanggang Abra de Irog, almost medyo mas matinding sikat ng araw dyan at maalinsangan, may mga isolated rain showers pa rin tayo pagsapit ng hapon o ng gabi. At pagdating naman sa may bandang Calabarzon, siyempre, mula Batangas, Laguna area, magiging gloomy rin po ang himpapawarin at magiging halos maghapon po na maulap dyan sa area na yan. Ang isolated rain showers, halos kapareho sa NCR na nasa 100% chance daw. Pero typically, mga light drizzle rain showers naman ang inaasahang mga pag-ulan. At the rest naman ng bahagi naman ng buong NCR, kasama na ang bahagi ng Bulacan at Central Zone, magiging may pagsikat ng araw, partly cloudy po, to mostly cloudy iiral madalas at halos
magiging makulimlim ang ating maghapon mga folks. Despite na ngayong umaga hanggang tanghali ay magiging maaraw muna. And the rest ng bahagi ng Quezon Province, pataas na yan ng kasiguran aurora, magiging gloomy rin po. Pero katulad ng Metro Manila, magiging may maaraw din ang ating umaga. Pero pagsapit ng hapon, magiging mas musikaw din ng iral at mga ilang posibleng isolated light to moderate showers. Ganon din sa bahagi ng Northwestern Luzon, magiging maulap po dahil yung cluster ng maulap nito o yung cluster nito na nagagaling sa Palawan ay magkakaroon ng mga kaulapan sa bahagi ng Pangasinan at Zambales and the rest ng bahagi ng Benguet at Baguio City. So medyo zero visibility po ang mga babiyahe ngayon paakit ng Baguio City dahil masyadong maulap po at medyo mahamog po dahil po sa tindi rin ng lamig o cold breeze sa bahagi ng yan pataas ng Ilocos Norte. Sa hilagang silangan naman ng buong Luzon hanggang sa may Cagayan Valley, Tugigaraw, kasama na ang bahagi ng Apari at Cordillera Administrative Region, magiging partly cloudy to mostly cloudy rin ang ating himpapawin. Pero expect na napakalamig pa rin ang temperatura natin maghapon dyan at tuloy-tuloy yan this week. Samantala, nag-update naman ng aking monthly global temperature naman. Ito ay flat mula sa Japan para naman sa klima natin typically pang Western Pacific po. Pero Northern Hemisphere ang record nito na ang ating monthly global temperature ay nasa 0.74. So mukhang lalabas nga na aabot sa 1.5 degrees Celsius po ang aabutin nating temperatura kung magtutuloy-tuloy ito hanggang nitong darating na dry season. Medyo paghandaan po natin ito mga folks dahil nitong huling record nung last December 2023 nakapagtala po ng 0.74 degrees Celsius ang pinakamataas pa rin na temperatura since ilang decades po, mga higit sa 4 decades. Since 1980 ay nangunguna pa rin ang year 2023 sa may pinakamataas na temperatura. Nagsimula ito noong June hanggang December 2023 na nangunguna sa may pinakamataas na temperatura sa nakalipas na 4 na dekada. So, hindi po maganda talaga yan dahil kung kukumpara natin sa may bandang Atlantic records ng iba't ibang climate agencies, halos nagsimula rin sa June hanggang December 2023 na nangunguna sa may pinakamataas na temperatura o global temperature natin o yung global warming sa nakalipas na 4 na dekada o higit pa. So, delikado po at paghandaan po talaga natin dito. Medyo may mga iba kasing mga mahilig sa theorist na hindi daw totoo yung pagwalala ng ating global warming. Gawa-gawa lang daw ng tao. Well, gaya na aking sinasabi, darating ang panahon ay mararamdaman ninyo yan mga folks kapag nagkaroon na nga ng climate crisis. Pero sa mga naniniwala dito, lalo na sa ating gobyerno at sa iba't ibang gobyerno sa buong mundo, ay gawa na po ng paraan nito dahil hindi po nagbago na bumaba ang ating global temperature. Samantala, base sa ating global tropical cyclone assessment monitoring, typically may nabuo na pong isang bagyo na dyan sa may bandang South Hemisphere. Na malayo naman sa Pilipinas, ang typically na mas madalas silang nakakabuo ng mga low pressure systems lalo na sa bahagi ng Northern Australian Islands, Indonesian part at bandang Malaysian areas. So, merong isang nabuong bagyo dyan. Pero sa bahagi naman ng West Pacific, wala po tayong ini-expect na pamumuo ng sama ng panahon. Yung pamumuo ng mga low pressure system sa katimugan na o sa bandang equator, yan po ang nagbubunsog ng pamumuo ng southeasterlies na nagpapaulan po sa bahagi ng Mindanao area. So take note po yan para sa mga nagtatanong bakit inuulan sila sa bahagi ng Mindanao despite na halos dry season sa kanila. At makikita pa rin natin ang tuloy-tuloy na daloy ng ating amihan hanggang January 21, 2024 na po ito. Magtutuloy po ang daloy na malakas ang ating amihan. So typically hanggang sa mga susunod na linggo pa, magtutuloy-tuloy ang daloy ng ating amihan. So wala tayong nagiging komento dyan mga folks. Maging sa ating atmospheric pressure na natiling napakataas po at dry ang ating isobars sa buong bahagi ng Luzon hanggang Southern Luzon. Damay na rin ang ilang portions ng Visayas area. Sa pag-alon naman, mananatiling mataas ang alon at umaabot na nga sa 2.5 meters ang halos buong silangan ng bansa.
at nadadamay na rin ang buong northern part of coast ng Luzon. So hanggang ngayon, bawal po munang lumayag kung maaari ang maliliit nating mangingisda. Delikado pong pumalaot ngayon sa buong silangan ng baybayin ng bansa dahil sa mataas na alon na umaabot ng 2.5 kasama na rin ang lakas ng hangin bunsod ng ating hanging amihan. Klarong-klaro naman po yan sa ating ginagamit na significant wave height. Kaya sana ay magtiis muna kayo kung maaari dyan sa may bandang kaluran na lang kayo muna lumayag at mangisda dahil medyo safe. Medyo safe po ang bahagi nito ng lookan ng bansa na hindi naman tumaas ang alon. Yung hangin nga lang ang medyo delikado o kaya nakataas po ang ating gale force winds kahit silipin nyo pa kay Pag-asa. Sa mga computer models naman, mula sa mga iba't ibang computer weather agencies, wala tayong magiging komento rin at wala naman tayong nakikitaan na sama ng panahon pa rin sa bansa ang mas mamaranasan natin sa Pilipinas. So wala tayong magiging komento dito sa ating mga computer models. Wala tayong expected na anumang sama ng panahon hanggang sa susunod na buwan. At dahil dyan sa mga series ng mga pag-ulan, bukod sa ating shear line na namamagitan sa silangan ng Mindanao at southeasterlies, ay nakataas po sa red general flood warning. Ayon yan kay Pag-asa sa data feed natin sa ating website ay inaasahan daw na potentially nababahain ang buong Caraga area. So mula yan sa buong bahagi ng Surigao del Norte kasama na ang buong Butuan, Ginuog hanggang Cagayan de Oro area. So yung Northern Mindanao maging dyan sa may bandang Malay-Balay, Bukidnon at Agusan ay madadamay po sa potentially daw na magkakaroon ng mga pagbaha. Take note na lamang yan mga folks. At kabilang na ang Davao Region, dyan sa may bahagi ng Compostela Valley at pababa yan ng Tagum, maging ng isla dyan sa may bandang Samal Island ay aabutin daw na potential na babahain ngayong araw. Just in case, maging coordinate na lang tayo sa ating NDRMMC just in case na magtutuloy ang mga pag-ulan dyan hanggang sa susunod na araw dahil po yung intensified ng shear line na magbubusod ng pag-ulan dito sa buong Caraga at southeasterlies naman na magbubusod ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa halos buong southern Mindanao at northeastern Mindanao area na madadamay naman ang ilang bahagi ng Visayas. At narito naman natin 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Martes, January 16, 2024. Hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin analysis para sa araw ng Martes, January 16, 2024. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit naman anytime sa ating website na www.pimoweather.com. Paki-like and subscribe na rin ang ating YouTube channel, pakisuyo lang po.
At visit na lang sa ating Facebook page na same lang ang pangalan. I-research nyo lamang ang PIMO Weather, lalabas na rin kagad dyan. Para sa mga balita natin na hindi naibalita ngayong umaga, ay makikita nyo naman din yan agad sa aking webpage na kung gusto nyo pang mga detalye na mga weather data, lalo na sa aking weather station sa Caloocan, at syempre sa mga actual o real-time data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.